Pressure pump na andar ng andar kahit walang gumagamit na gaya nito. Kung ganito rin ang pressure pump niyo, ipapakita dito kung paano natin aayusin ito. Mali po ang installation nila dito kaya tinawagan po nila tayo dito. Ayan, nakita niyo nag-automatic. Bali ayan, tinuturo ko dito kung ano po ang mali nila dito. At mamaya na naman, aandar na naman po ito kahit wala pong gumagamit. Abay, matakaw po ng kuryente kahit di mo ginagamit, umaandar. Ayan na naman, kusang umandar na naman na wala pang gumagamit. Kapag ganito pong senaryo, meron pong singaw. Automatic yan. Kaya lang, doble-doble nilang chine-check up ito. Linagyan pa daw nila ng sabon. Walang nakitang singaw. Walang ang singaw na makita. Kaya lang yung installation po nila, okay naman. Kaya lang merong kulang na hindi nila nilagay, kaya mali pa rin. Ito po yung installation nila, yung intake, walang nilagay na check valve. Kaya magpabili po tayo ng check valve at ilalagay po natin. Ito yung kulang dito na hindi nila nilagay. Kaya bumabalik po yung pressure niya dito sa isang tangke. Kaya lagyan po natin ng balian na putulan po natin at dito natin ilalagay po yung check valve na hindi nila alam na importante pala ito. Ayan, pabilisan lang po yung mga importante lamang po ang papakita po natin dito. Ayan, dahil sobrang nipis po itong PVC na to ay may tumatagas pang tubig. Kaya ayan po, tinalian na lang po natin para wala na pong kawala. Ang importante po dito ay naituro na po natin sa kanila. Doblein na lang po nilang pagandahin itong installation nila. Yun lang naman po ang kulang nila, yung check valve na hindi nila alam na importante pala yon. Ipinesto po nila itong pressure pump dito po sa second floor. Kasi po ang pinanggagalingan po ng tubig ay lawasa. Kaya linagyan pa nila ng pressure pump para merong pressure yung tubig. Ito po yung pundukan nila ng tubig. Ang problema, nagbabackfire po yung tubig kaya andar ng andar. Pero yun na, nasolusyonan na po natin. Testingin na po natin. Bali, ang PSI na sinit natin dito ay 30 PSI lamang po. Hindi na natin dadagdagan kasi baka mabitak po yung mga connection nila. Maninipis yung PVC kasi. Paalala ko lang po, ang problema po dito ay andar na andar kahit walang gumagamit. Bali, yan po. Nag-automatic off na. At ayan, hindi na ulit tumandar. Di ba? Kulang nila dito ay yung check valve. Ayan. Bali, ito naman po yung a-adjustan sa automatic on at saka automatic off. At ito naman po yung ina-adjust dito kapag gusto nyo bumaba yung PSI nya, paluwangan nyo lamang po. Kung gusto nyo naman na mas mataas yung PSI nya, paigpitan nyo lang po. Basta tandaanan nyo lamang po itong mas malaking spring na to, adjustan ng automatic off. At itong mas maliit naman, ito po yung adjustan ng automatic on. At ito na po, bumaba na po yung PSI kasi nga po nakabukas na po yung faucet nila. At ang setup ko dito na automatic on ay nakaset up sa 5 PSI. Kailangan magandar ito kapag tumapat yung nagtuturo na yun sa 5 PSI. 5. Yan, 5. Sinabi kong 5 yung automatic on niya, okay naman daw. Kaya kung gusto nilang mas mataas pa yung PSI ng automatic on, kung halimbawa 10 PSI, pahigpitan lamang po yung maliit na tornilyo dun sa mas maliit na spring. At ito, tuloy-tuloy lamang po yung andar niya, no? Kapag umabot po sa 30 PSI, kasi dun po natin isinit up, ay mag-automatic off naman. Kung gusto pong mas mataas po yung PSI, o kung halimbawa 40 PSI yung automatic off niya, pahigpitan lamang po ng konti yung tornilyo doon sa mas malaking spring. Balintin lamang po natin na mag-automatic off. Pasensya na pala sa mga napakaraming tumatawag sa atin na magpapaayos ng ganito kasi sobra pong busy tayo sa ngayon. Na-stress lamang po kasi yung nag-installation dito kaya siningit lang po natin dito kasi malapit sa atin. Bali, yan na po, nag-automatic off na po kasi po yan na po ang gusto nilang set. At yan din kasi ang sinadjust natin kasi nga po PVC lang po yung mga connection nila. At marami pa po tayong magagawing mga ganitong tutorial na videos dahil isa pa po tayong kontraktor ng drilling. Bale, ganun lamang po ang kasimple